Posibleng makulong o mapadeport ang nagbitiw na head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Yan ay kung mapapatunayang wala siyang legal na papeles para magtrabaho sa bansa. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, una sa lahat, ano ba talaga status si Baldwin dito sa bansa? Yes, Jiggy, actually nagsagawa nga ng pagdinig ang Labor Department para malaman yan. Sa hearing kanina, inamin ni Coach Tab Baldwin na wala nga siyang Alien Employment Permit o yung tinatawag na AEP nang siya ay kunin ng Ateneo de Manila University bilang kanilang head coach. Actually, mula nung nagtrabaho raw sa Pilipinas si Baldwin, noong pang 2013, wala rin daw siyang AEP mula nung siya ay kunin naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP bilang consultant at coach eventually. Ano ba yung AEP? Ito yung permit na ibinibigay ng DOLE sa mga foreigner na nais manatili at makapagtrabaho dito sa bansa. Maalalang naging head coach din si Coach Tab ng Gilas Pilipinas noong 2015 at ng sumunod na taon bago kinuha ng Ateneo noong late 2016, no, mga by December na yan ng taon na yon. Pinag-usapan itong work permit ni Baldwin matapos siyang ipatawag para sa isang clarificatory hearing ng DOLE kaugnay nga ng kanyang employment status. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Baldwin tungkol dito. Your Honor, I do not have, nor do I believe I ever had a card like that. We do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. At Mon, anong paliwanag ng kampo ni Baldwin kung bakit wala siyang AEP? Alam mo, Jiggy, ang iginigiit naman ng kampo ni Baldwin, hindi na raw niya kailangan pa na mag-secure ng AEP or yung Alien Employment Permit. Yan ay dahil meron na raw siyang tinatawag na Alien Certificate of Registration matapos siya ay magkaroon ng Permanent Resident Visa noong 2016. Patunay raw ito ng immigration o ng residency status niya ng isang dayuhan sa bansa. At dahil nga permanenteng residente na nga si Baldwin, iginigiit ng kanyang kampo na hindi na nga niya kailangan nitong tinatawag na AEP na karaniwang para sa mga non-resident foreign nationals. Pakinggan naman natin yung pahayag ng abogado ni Baldwin na si Attorney Janela Carla Flordeliza. At the time, his permanent resident visa status was vested to him. There was no requirement for Mr. Baldwin to secure a certificate of exemption. At Mon, anong sagot ng DOLE sa paliwanag ng kampo ni Baldwin? Parang sagutan nga talaga ito, Jiggy, no? Sabi naman ng DOLE dito, kahit sabihin daw na meron nga siyang Certificate of Registration na sinasabi, dapat daw kumuha pa rin siya ng exemption para sa AEP. Base sa Department Order 248 ng ahensya nitong January ng 2025, dapat mandatory na ang pagkuha ng exemption certificate. Sa ngayon, tinitignan din ng DOLE yung estado ng pagtatrabaho naman ni Baldwin mula 2013 bago siya mabigyan ng permanent resident visa noong 2016. Dahil kapag napatunayan na may mga pagkukulang o mali sa mga dokumentong ipinroses para kay Baldwin o ng dating coach ng Ateneo, maaari siyang makulong ng mula 3 buwan hanggang 3 taon bago siya ipa-deport mula sa Pilipinas. Susunod namang ipapatawag ng DOLE sa pagdinig sa July 9 ay yung pamunuan naman ng Ateneo de Manila University na siyang huling naging employer ni Baldwin. At Jiggy, binigyang din naman din ng DOLE na requirement talaga ang pagkuha ng AEP sa kahit na sinong banyaga na nagtatrabaho nga dito sa Pilipinas. Alinsunod yan sa Labor Code of the Philippines. Kung wala raw kasi ito, si Baldwin particularly, may tuturing siyang illegal alien. Pakinggan natin ang pahayag ni DOLE Secretary Francis Tolentino. Kasi kung hindi ka required nun, illegal ka rito. Everything you have done since 2016, 13, talagang illegal. That does not differentiate you from other illegal aliens working in Divisoria. Dito sa atin, wala tayong sinisino. So mahalagang sumunod dun sa Alien Employment Permit kasi yun ang nakalatag sa batas. At Mon, kung tutuusin ay mas madali para kay Baldwin yung mapadeport dahil technically illegal alien nga siya. Pero ang hinihiling
ng mga pamilya ng mga biktima ay hustisya. Ano nang update din sa investigasyon dito sa kasong ito? Tama ka dyan, Jiggy, no? Dinipensahan naman ng DILG yung rekomendasyon na makasuhan ang mga coach ng Ateneo Men's Basketball Team ng paglabag sa anti-hazing law. Kasama rin dito ang nagbitiw na head coach nga ng Ateneo na si Tab Baldwin. Aalisin naman daw bilang respondent sa kaso yung mga ball boys, maging yung student manager. Imbis na maging akusado, posible pa nga raw silang gawing testigo. Hindi naman daw kasama sa inirekomenda nilang kasuhan ang iba pang mga student athletes na kasama noon ni na Rene Baterbonia at Divina Dili dahil mga biktima lamang daw ang mga ito. Kanina lang, humarap naman sa NBI sa Homicide Division nito yung 3 coaching staff at opisyal pa ng Ateneo. Kasama niyan sina Ateneo coach Francisco Alas, Athletics Director Emmanuel Fernandez at physical therapist Jeric Rueca. Pinasabi na silang lahat ng NBI para sa pagpapatuloy ng ginagawang investigasyon sa pagkamatay nga ni na Baterbonia at Adili. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.